Si Antonio Luna ay isang Pilipinong parmasyotiko at isang general na lumaban sa digmaang Pilipino-Amerikano. Siya rin ang nagtatag ng kauna-unahang akademyang militar sa Pilipinas na itinatag noong unang Republika ng Pilipinas. Tinagurian siya bilang pinakamahusay na Pilipinong opisyal ng militar noong digmaan. Sinundan niya si Artemio Ricarte bilang commander ng hukbong Pilipinong mapaghimagsik at nagbuo ng profesional na sundalong gerilya. Ang kanyang maikting na depensa na tinawag ngayong linyang depensa ni Luna ang nagpahirap sa mga hukbong Amerikano sa mga lalawigan sa hilaga ng Talisay. Pinatay ni Emilio Aguinaldo. Ang pelikulang General Luna ay umiikot sa buhay ni General Antonio Luna, ang isa sa pinakamahusay na general na namuno sa Pilipino noong digmaan laban sa mga Amerikano. Ang kwento ay nagsimula nang magkaroon ng pagtatalo ang mga opisyales sa kanilang cabinet meeting. Kasama rito sina Emilio Aguinaldo na pangulo noong panahon na iyon, Apolinario Mabini, General Mascardo, Felipe Buencamino, Pedro Paterno at si General Antonio Luna. Nang kampanya naman laban sa mga Amerikano sina Luna kasama nina General Jose Alejandrino, Colonel Francisco Paco Roman, Captain Eduardo Rusca, Captain Jose Bernal, and Major Manuel Bernal. Hindi naman sila tinulungan ng Kawit Batalyon dahil hindi nanggaling kay Aguinaldo ang utos. Sumama si Luna sa kampo ni Hanolino at bumuo ng grupo ng 4,000 na sundalo kung saan idineklara niya ang Article 1. Sinuportahan ni Buencamino at Paterno ang inalok ng mga Amerikano na Philippine Autonomy. Nagalit si General Luna at pinahuli sila. Nagkagulo ang dalawang general na si Luna at Mascardo. Ang ibang general naman tulad ni Gregorio del Pilar ay tumungo sa panorte. Sinuportahan ni Buencamino at Paterno ang inalok ng mga Amerikano na Philippine Autonomy. Nagalit si General Luna at pinahuli sila. Nagkagulo ang dalawang general na si Luna at Mascardo. Ang ibang general naman tulad ni Gregorio del Pilar ay tumungo sa panorte. Ang ibang mga opisyales ay pinaniniwalaang ang mga Amerikano ay makatutulong upang tumaas ang ekonomiya ng Pilipinas, habang ang iba naman ay pinaniniwalaang ang mga Amerikano ay ang magiging dahilan ng pagbagsak ng Pilipinas tulad na lang ni General Luna. Makalipas ang ilang araw, pinuntahan ng mga sundalong Pilipino ang lugar ng mga sundalong Amerikano at biglang pinutukan ng Amerikano ang mga Pilipino. Dahil dito, pinamunuan ni General Luna ang mga digmaan laban sa Amerika at ito ay nagpatuloy sa mahabang panahon. Sa mga digmaang ito, maraming Pilipino ang namatay at marami rin ang tumakas na sundalo dahil sa katakutang mamatay. Dahil dito, nag-utos si General Luna na magpadala ang ibang lugar ng mga Pilipino na maaaring sumali sa digmaan. Isa sa mga taong hindi sumunod sa utos ni General Luna ay si Kapitan Hanolino, ang pinuno ng Kawit Cavite. Hindi niya sinunod ang utos ni General Luna sapagkat hindi naman daw ito galing kay Pangulong Emilio Aguinaldo. Dahil dito, pinuntahan niya si Kapitan Hanolino at tinakot na ito ay papatayin ayon sa nakalahad sa Artikulo 1. Dahil dito, lagi na niyang ginagamit ang Artikulo 1 para maging panakot sa mga hindi susunod sa kanyang utos. Ito ang dahilan kung bakit siya tinawag na general. Artikulo 1. Siya ay nagtipon ng 4,000 tao sa pamamagitan ng pagtakot sa kanila. Gamit ang Artikulo 1, nagsasabing ang hindi sumunod sa utos ni General Luna ay papatayin at wala nang pagsubok sa hukuman. Dahil dito, maraming tao ang nagalit at natakot sa kanya. Nagsumbong din ang pinuno ng Kawit Cavite kay Pangulong Emilio Aguinaldo dahil sa ginawa ni General Luna. Ang mga opisyales, pinakulong ni General Luna si Felipe Buencamino at Pedro Paterno dahil sila ay hindi sang-ayon sa mga ginawa ni General Luna. At sila rin ay ilan sa mga taong paniniwalaang ang Amerikano ay tutulong upang tumaas ang ekonomiya ng Pilipinas. Ginusto ni Luna na bumitaw sa kanyang pwesto, ngunit ayaw ito tanggapin ni Aguinaldo at Mabini. Pinayagan naman ito na magtayo ng sariling kampo sa norte. Pumunta naman si Luna sa Kabanatuan matapos makuha
ang telegrama mula sa kampo ng presidente kahit na nagdududa ang mga kasamahan niya. Nakaalis na si Aguinaldo nang dumating siya. Sumalubong naman sa kanya si Halalino, kasama ang kanyang kasamahan. Pinatay nila si General Luna. Namatay din ang mga kasamahan nito at sumuko naman ang isa. Pinalibing ni Aguinaldo si Luna na may full military honors mula sa Kawit Batalyon na pumatay sa kanya. May napansin si Mabini na duguan sa isang polo ng isa sa mga sundalo. Sinisi ng pahayagan ng Amerikano si Aguinaldo sa pagkamatay ni Luna, kung saan inilinaw ni Aguinaldo na hindi siya sangkot sa pagpatay at sinabi pa niya na isa si Luna sa pinakamagaling na general niya. General Luna, Oben Hernando po. Oben, ang anak mo kumanda. Pagpapay mo, naghintay kita. Wala ka naman po. Inararangal ko pong magpapanayang bika. Mari ka naman po. Para saan nga ito ulit? Balak po namin gumawa ng periodiko tungkol sa... Dependensya. Opo, gusto po namin gawin pa sa buhay ninyo upang masimulan ng unang artikulo. Baka maging isang nobela yan, iyo. Ano sa tingin mo? Ang kapatid kong si Juan ang gumawa ng tabas na ito. Galing sa akin ang galing ng bayan. Para magbuka man lang may pagkakaisa tayo sa harap ng mga Amerikano. Mabuti naman po at iisa ang tsura ng sundalo natin. Malaking trabaho ang pagkaisahin ng bansang watak-watak ko, Ben. May mga balita nga daw pong magpapasya ang mga gabinete sa mga Amerikano. Madali mo pang pagkaisahin ng langit at lupa kasi dalawang Pilipino sa anumang bagay. Senyor Presidente, walang pupuntahan ito. Habang nagtatalo tayo dito, lalo lang lumalakas ang mga Amerikano. Sugutin natin sila habang kakaunti pa lamang sila. Makapatasig natin sila sa Maynila. Mapapasa kami natin ng Intramuros. Napadala ko na si Arbeles at Benjamino upang may pag-usap ng kapayapaan kay General Lotes. Ilalaro lang nila tayo. Ang balita, mayroon pang 7,000 paparating na mga sundalo na magpapalakas sa kanilang pwersa. Tignan nyo, tama si General Luna. Kailangan na natin kumilos. Kinalaban ng mga Amerikano ang Espanya sa Cuba. Sinakop ba nila ang Cuba? Hindi. Tinulungan tayo ng mga Cubano na sipahin ng Espanyol. Wala dapat tayong ikatakot at pagbigyan naman natin na magkaroon tayo ng kapayapaan. Maricon. Kung Espanya talaga ang kalaban ng mga Amerikano, bakit hindi sila makisa sa atin? Bakit pinipigilan nila tayong pumasok sa Intramuros? Sumasangayon ako kay Senyor Paterno. Pipiliin ko ang kapayapaan. Bulag. Halip tayo dito yung nakaupo. Dapat tayo nasa labas nangangalap ng armas. Maghuhukay ng trinchera. Tinuturuan ng mga kababayan natin na lumaban. Huwag kayong maniwala sa matatamis sa salita ng mga Amerikano. Walang puwang ang bulag sa gabineting ito. Paano ang aming negosyo kapag nakipaglaban kami? Babagsak ang ekonomiya. Paano ang aming mga pamilya? Negosyo, kalayaan! Bayan ang sarili, pumili ka! Kilala kita. Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila. Nung sila'y nangalib, lumipat ka sa amin. Yung kami nanganganib, makikisipin ka naman sa bandila ng Amerika. Magtigil ka nga. Lahat tayo may interes. Tao lamang tayo. Paano mo nasisigmurang pag-usapan ng negosyo? Kung alipin tayo sa sarili nating mga bayan. Minamahal ko rin ang aking bayan. Pendehadas! Sa ngayon, kakampi natin ng Amerika. Nangako sila sa akin sa hukom. Gagawin ng Amerika. Maunahan lamang niya ibang bansa na may pagnanasa sa Pilipinas. Hintayin natin matapos ang Treaty of Paris. May delegado pa tayo sa Paris? O tagapagmasid man lang? Para kayong babae, nakikinig sa salita ng isang Amerikano. Senyor Presidente, ipagpaumahin niyo po ang aking pagtataas ng boses. Aminin ko na may batayan at pagdududa ang lahat. Hindi din masama maghintay at hindi din masama palakasin ni General Luna ang ating pwersa militar. Mga Ginoo, ipagdasal natin ang kapayapaan, ngunit paghandaan natin ang digmaan. Mga Ginoo, pinaputukan ng mga Amerikano ang mga tauhan natin sa mesa. Nilusog na din nila ang San Juan, Paco at Pandayan
at iba pang mga karating bayan. May kasunduan na rin sila ng mga Espanyol sa loob ng Intramuros. Ben Camino, Bumagsak na, Maynila. Nasa kamay na ng mga Amerikano ang lungsod. General Luna, ikaw na ang bahala. Nasa kami muna ang labanan. Isang malaking karangalan ng lumaban para sa ating inang bayan. Huwag kayong magdadalawang isip. Adelante, patriotas. Magtagumpay o mamatay. Three, two, one, go. Taas. Wait lang. 3, 2, 1, go. General Luna, Oben Hernando po. Ben, ang anak ng komandante. Pag pa may pinaghintay kita. Walang ka naman po. Kinararangal ko po makapanayam kita. Para sa nga ito ulit. Teka, hindi ko na alam. Ba't dito ka na, Bare? 3, 2, 1, go!